Hi, hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel, Norco on Camera. If hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe sa aking channel at panigurado ko magugustuhan niyo ang mga videos ko. And thank you guys for supporting my videos! Meron po ako ikukwento sa inyo, parang kakaibang kwento to parang tribute ko to kay Ate Guy, kung paano ko siya nagustuhan bilang isang artista. Alam niyo guys, growing up sa Bulacan, tatlo kami magkakapatid and then ako yung pinakabunso. Growing up, kasi yung mga kapatid ko, Noranyan sila. So, and then, ang nanay ko noon ay merong patahian na I think, yun po siyempre yun nung araw, like in the 70s, yung mananahin ng nanay ko sa Bulacan puros karamihan mga babae talaga. And then halos lahat sila lumaki o nagdalaga noong kapanahonan nila Nora at nila Vilma, yung 70s na yon. At nasaksihan ko kung papaano at gaano kasikat si Nora noong mga panahon na yon at magpahanggang ngayong araw. Hindi ko alam kung anong magic meron si Nora Honor kung bakit siya yung talagang artistang nagustuhan ko. Pero talaga namang kaakit-akit yung mukha niya, yung boses niya. Siyempre nung araw mga patwitams pa siya, yung mga teenager, mga movies niya. Nakakatuwa. Ang gandang panoodin. Yung iba black and white pa. Wala kaming TV actually nung araw. Nakikinood lang ako sa kapitbahay ko. At halos lahat ng mga pelikula ni Ate Guy ay napanood ko growing up. At gusto ko rin i-share sa inyo na nung araw nakikipag-away ako dahil lang kay Nora Honor. Diyos ko, ganun ko siya kamahal. Ganun ko siya in-idolize noong lumalaki ako mula nung elementary ako, high school, college, at magpahanggang ngayon na nanatili at nanunood sa aking mga dugo bilang isang Noranyan. Hindi ko pinapalakpas ang superstar. Lahat ng mga magazine, lahat ng mga cover siya, lahat binibili ko. Ang dami kong magazine nung araw. Sako-sako talaga, kahon-kahon, basta siya lang yung cover ha. Pag iba ang cover, hindi ko binibili. So nung araw talaga gustong-gusto ko siya. Ito yung unang beses kong napanood na-meet si Ate Guy. I think tapos na yata yung handog ni Guy na concert noon. Nagpo-promote siya. Hindi, tapos na yata kasi meron akong album ni Ate Guy na binili noon at pinasign ko pa yun sa kanya sa Itbulaga, sa Folk Arts Theater yon. Excuse me, nasa backstage ako. Na-meet ko siya, nayakap ko siya at then talagang oh my God, ang higpit ng yakap ko sa kanya. At nasa dressing room pa ako kasama siya. May storya yon kung bakit ko siya na-meet sa backstage. Ang story kasi noon, nag-aantay ako ng taxi patungo sa Folk Arts Theater. So ngayon, hindi ko alam na staff pala to ng Itbulaga. Matagal na yun. And then, meron siyang dalang flowers. Sabi niya, pwedeng makiangka sa taxi mo kasi nagmamadali ako kasi ganon. Ganon. O sige, sakay ka na, sabi kong ganon. Sinakay ko naman siya doon sa taxi, inaano ko, sumabay ka na sa akin, sabi kong ganon. And then, sabi niya, saan ka pupunta? Manonood ako ng kasi gusto kong makita si Ate Guy in person at ma-meet siya, sabi kong ganon. Sabi niya, tulungan mo naman ako, baka doon ko pala nagtatrabaho sa loob, tulungan mo naman ako makapasok. Sige, sabi niya, sige. Ako na yung nagbayad ng taxi para lang no. So ngayon, nung doon na sa taxi, nag-uusap kami and then sabi niya, sige, I'll try my best na makapasok ka sa backstage. Alam mo, akala ko hindi niya ako babalikan, nag-iintay ako sa gate. Sabi niya, diyan ka lang sa gate, papasok ako at babalikan kita. Dadalhin ko lang tong flowers. Binalikan niya ako, pinapasok niya ako, sabi niya, security. Kaibigan ko, pwedeng ipapasok ko siya sa loob. Sabi niya, isa siya sa mga mag-aayos. Charot-charot lang. Ganun. Tapos, alam mo, andun ako sa likod ng backstage. Tuwan-tuwa ako, nakita ko yung mga malalaking artista.
And then handun din si Sharon Cuneta. Nakita ko rin siya pero hindi ko siya masyadong pinansin kasi ang focus ko na kay Nora. Noon yon hindi ko yun makakalimutan sa talang buhay ko kasi nakita ko na siya pero noon ko lang siya nayakap ng ganun kahigpit. Naamoy ko siya, ang bango-bango niya. At hindi ko yun makakalimutan sa talang buhay ko. At Diyos ko, Panginoon ko, sabi ko ako na yata yung pinaka-blessed na tao nung araw na yon dahil na-meet ko siya, nayakap ko siya, nahipo ko siya. Parang parang siyang puol. Pero yun talaga yung naramdaman ko. Ibang kaligayahan yung aking nadarama nung mga araw na yon nung na-meet ko siya. Halos nanggigilid yung luha ko nung na-meet ko siya. Sabi ko, Ate Guy, I love you, mahal na mahal kita, I love you too. Sabi niya ganyan. Marami talaga akong pelikulang napanood ni Ate Guy. Tapos noong nag-aaral ako ng college, nag-showing yung mga bilangan ng bituin sa langit, yung Till We Meet Again. I think Till We Meet Again ang una. Yun yung nagbalik siya. Yung matagal na wala si Pip. Tapos nagbalik tambalan sila. Nagbalik tambalan si Guy and si Pip nung mga panahon na yon. Grabe yung nanonood ng mga tao. Box office yun ha. Wala makakabreak ng nun. Oh my God, Diyos mio. Till We Meet Again. SRO. Talagang as in, sigawan, iyakan, tilian sa loob ng sinihan. Isa na ako doon. At talaga namang masaya-masaya ako ng mga araw at panahon na yun. After ng ng school ko, talaga nanood kami, mga kaibigan ko nanood kami ng Till We Meet Again. Hindi ko makakalimutan yon. Hindi ko makakalimutan yon dahil nung araw na yon nagkaroon sila ng theater, yung mga tour sa mga theater. Nakita ko si Ate Guy at saka si Pipo, doon sila sa bus, yung parang bus na malaki, doon sila at kumakaway. At talaga namang, oh my God, I love you Ate Guy. Hindi ko iniisip na wala ka na, alam mo yon. Hindi ko iniisip sa ngayon na parang hindi pa siya nagsisink in sa akin na wala ka. Pero para sa akin, ang musika mo, ang pelikula mo, mananatili yun sa puso at alaala mo para sa mga tulad namin, ng mga tagahanga mo at sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na humahanga din sa iyo. Napakabuti mo at bilang isang artista, very humble mo at saka hindi kita talaga ako makakalimutan hanggang sa huling sandali. Alam mo yon, ikaw talaga yung artistang hinangaan ko. Wala akong ibang artistang hinangaan mula noon hanggang ngayon kundi ikaw lang. Ikaw yung walang kapalit sa puso ko. And ngayon magsulputan man yung maraming artista. Wala na akong hihilig sa mga artista na yung mga mga pelikula, mga artista, wala. Ikaw lang talaga. Kaya nung nabalitaan ko namatay ka, ayoko sanang umiyak, masisira yung makeup ko. Nung nabalitaan ko nung nawala ka na nga, ay hindi ako makapaniwala. Akala ko prank lang nung kaibigan ko. And sabi ko, totoo ba to? And then nakita ko na nga sa Facebook, sa social media, totoo. Diyos ko, umiyak na ako, magulgul ako. Para ko namatayan ng kapamilya. Ganun siya sa akin. Kaya kung saan ka man naroon ngayon, Ate Guy, may God be with you. And salamat sa musika, salamat sa magagandang pelikula, salamat sa alaala. And I love you. Kaya kung nasaan ka man ngayon, Ate Guy, I will miss you. I will miss your music. I will miss your film. And ikaw mismo mamimiss ko sa mga TV programs, sa mga TV shows mo. Thank you guys for watching. Bye! Don't forget to subscribe po. I love you Ate Guy. Saan ka man naroon ngayon?